Please subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa bagong upload ko. Maraming salamat po. Chapter 11. Mula sa Feroe ay walang emosyon na pinagmamasdan ni So sa monitor sina Cedric at Mori. Hindi nagugustuhan ng pinuno ng mga Feroian ang nakikita niyang masayang tagpo ng dalawa sa loob ng isang malapit ng masirang bahay. So, tigilan mo na ang mga tao, payo ni Wee. Kay puso sila kaya ganyan ang pakikitungo nila sa isa't isa. Hindi ko nagugustuhan ang pakikialam ng lalaking iyan. Kasama siya palagi ni Yok, bakit? Nakikipagkite siya sa babaeng iyan. Kamundo natin ay ipinagbabawal na sumama pa sa iba ang kinagigiliwan ng isang Feroian sa kapwa niya Feroian, sabi ni So habang pinipigilan ang sarili na galawin ang mga bituin. Ang bathala ay tiyak na hindi na matutuwa sa iyo kapag nakialam ka pa riyan, sabi ni Wee. Hindi niya nga nagustuhan ang pakikialam mo noon kaya ibinalik niya ang lahat sa dati. Hindi na ako makikialam. Hahayaan kong ang mga bituin ang gumawa ng paraan para muling magtagpo ang kanilang mga puso, sabi ni So. Siya nga pala, may bago na tayong pinuno ng mga mandirigma at ayon sa kanilang ulat ay wala silang nakikitang panganib sa buong Feroe, pahayag ni Wee. Mabuti naman, Wee. Subalit masyadong mahina ang bagong pinuno. Kailangan natin ng isang katulad ni. Alam ko kaya nga gumagawa rin ako ng paraan para maibalik muli si Yo dito sa Ferola. Muling sinulyapan ni So ang monitor at mula roon ay nakikita niya kung paanong mag-usap sina Cedric at Mori. Bigla ni So tinapik ng malakas ang monitor dahilan para pumalaw ang daigdig nila. Kamundo ng mga tao ay masayang nagkukwentuhan sina Cedric at Mori, may dalang pagkain ng binata kaya iyon ang pinagsaluhan nila sa almusal. Nakokonsensya ako sa pagsisinungaling ko kay Hexer, hinahanap ka niya, alam mo ba? Iyon. I guess, he's madly in love with you, biro ni Cedric sa kaharap niya. In love. That's a lie. We are friends. Hanggang doon lang talaga kaming dalawa ni Hexer. I love him as a friend at alam kong hindi niya ako mahal ng higit pa sa kaibigan. Ayaw. Kung umasa ka pero pipikutin ko na siya kapag wala na si Jordan sa buhay ko dahil sa kasusulsul mo, biro ni Mori. Paano mo tatakasan ng tuluyan si Jordan? Handang pumatay ang hayop na iyon para lang makuha ka. Di yun ang problema ko, Cedric. Alam kong siya lang ang may motibo para saktan si Hexer. Bakit hindi mo siya kasuhan sa ginawa niyang pagpatay sa mga magulang mo? In that way, mawawala na siya sa landas mo. As if naman may batas na sinusunod ang mafia organization. They have connections in the government kaya mahirap ang kaso-kaso. Tila ang batas at tayong mga civilians ang dapat sumunod sa kanila. Pero mahal mo talaga si Hexer. Ano, Mori, ihatid na ba kita sa kanya? Huwag mong ipilit na mahal ko si Hexer dahil kaibigan ko lang siya. Natatawa na sagot ni Mori. Gusto ko talagang mapalapit sa kanya pero baka patayin lang din siya ni Jordan. Tigilan mo ang katutokso mo sa akin at baka mapatay rin kita. Makakasama ako kay Hexer kaya sapat na ang tingnan ko na lang siya mula sa malayo. Gusto ko lang talaga siyang tulungan. Paano kung kabaliktaran? Gamitin mo kaya ang pagmamahal para naman lumakas ang kaibigan ko. Malay mo, kapag nasa tabi ka niya ay bigla siyang ma-inspire to use guns and other weapons para maipagtanggol ka. At sino ang may sabi sa iyo na mahal ko siya? Hexus was a friend, a very good friend. Ang kulit mo. Nakakainis ka na. Friend. Friend na ba ngayon ang tawag sa taong minahal? Patuloy na tukso ni Cedric sa kausap niya. Pilyang napangiti si Mori. Pinipigilan niya ang kanyang sarili na bugbugin ang kausap lalo at iba ang maglalaro sa isip niya. Actually, gusto ko talagang tumulo ang laway niya sa kagandahan at kaseksihan ko. Nakangiting sabi ni Mori. Kahit payat at Leon, baka may extra large siyang. Nakita mo na ba? Alam mo na, iyong ano. Malakas na halakhak ni Cedric ang pumuno sa maliit na barong-barong na tinitirahan ni Mori. Kung titingnan ng buong lugar ay iisipin na kaawa-awa ang taong nakatira roon ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga dumadaan sa lugar na iyon na isang matalino, expert sa
Martial arts at paghawak ng baril ang mukhang gaskosan na dalaga ang may-ari ng maliit at masikip na bahay na iyon. Ang ilang taon na pagtira ko sa bahay ng mga Vinso ay isang malaking parusa ngunit. Salamat din dahil doon ay natuto akong maging magaling sa larangan ng pakikipaglaban. Salamat dahil hindi mo ako tinalikuran, pinsan, sabi ni Mori. Nako, alam mo naman na hindi kita pababayaan, sabi ni Cedric. Pagkatapos nagkausap at kumain ng magpinsan ay umalis na si Cedric. Mula sa barong-barong na bahay ni Mori ay tumungo siya sa hospital kung saan nakakonfine si Hexer. Siya rin ang dahilan kaya nalaman ni Mori ang kinaroroonan ni Hexer at nakapunta ang dalaga sa hospital room ni Hexer. Ang natutulog na si Hexer ay nagising nang maramdaman niya si Cedric. Agad siyang umupo sa kama at excited na hinarap ang kaibigan. Malapad ang ngiti sa mukha ng gwapong binata. Ang mga mata niya ay nagniningning sa labis na saya. She's Alivel, you're wrong, pray. My friend, Mori, is still alive. Malakas na sabi ni Hexer. Tumango-tango lang si Cedric at sa kanilapitan ang kaibigan. Grabe ang tama ng gamot sa iyo. Hay ka ba? Napahalakhak si Hexer. Walang epekto ang biro ni Cedric sa kanya. Punong-puno ng kasiyahan ng puso niya nang muli niyang nakita si Mori kahit na tumakas ito. Hay na hay ako, pray lampas pa ng langit ang saya ko. Alam kong nasa paligid lang si Mori. Aalamin ko kung bakit nagtatago ang kaibigan kong iyon. Masayang sabi ni Hexer. In love ka ba sa multo? Kunwari ay tanong ni Cedric. She's not a ghost. She's alive. Alam kong hindi niya rin kinalimutan ang pangako niya sa tumuko si Cedric sa pakikipagdebate kay Hexer. Masaya ang kaibigan niya at ayaw niyang tirain ang kaligayahan ng kaibigan niya. Nakita ng mga doktor ang kakaibang pagbabago sa katawan ni Hexer. Nawala ang panghihina ng binata at nawala rin ang lahat ng ininde niyang sakit. Si Miguel na napilitan lang na dalawin si Hexer sa hospital ay walang kibuhabang nakatingin sa kanyang anak. Hindi niya nagugustuhan ang mga pagbabago ng katawan ng binata. He's a devil. May sanib talaga ang anak ko, bulong ng isip ni Miguel. Umuwi ka na ng Hato compound. Mas kailangan mo ng atensyon sa mga nangyayari sa iyo, sabi ni Catherine. Kailangan niya pa ba ng lampin, Catherine? Masyado mong bani-babe ang anak mo kaya? Duwag at walang pakinabang. Galit na tura ni Miguel. Dahil sa masamang pakikitungo ni Miguel kaya mas pinili ni Hexer na manatili sa bahay ng mga lolo at lola niya. Doon siya tumira hanggang sa makatapos na siya ng pag-aaral. During graduation day, hindi man lang pumunta si Miguel para gabayan ang anak. Tanging si Catherine ang kasama ni Hexer sa pagpasok at pag-akyat sa stage upang tanggapin ang medalya niya. Sa mga panahon na iyon ay nakamasid lang si Mori na ginugugol ang oras sa pagsasanay at pagtuklas ng mga gamot upang lumakas ang kaibigan niya. Dahil nakita ng dalaga kung paano nagtrabaho ang mga magulang na scientist kaya lahat ng mga natutunan niya sa mga ito ay pinagsama-sama niya para matulungan ang kaibigan. Pare, balak kong umalis ng bansa para makalayo kay Daddy, sabi ni Hexer habang nakatambay ang dalawa sa malawak na bakuran ng bahay ng lolo at lola ng binata. Paano si Mori? Biglang tanong ni Cedric. Akala ko ba sabi mo, patay na siya? Oo nga pero nagpaplano pa lang ako, pray. Hindi ko pa nga alam kung papayagan ako. Pagkaalis ni Cedric ay naghanda si Hexer na umuwi ng Hato compound. Gusto niyang sorpresahin ang mga magulang niya. Sa Sinquan Street kung saan madalas nagaganap ang labanan ay walang katao-tao. Tahimik ang lugar at puro kalat ng pulbera ang makikita sa paligid. Pagdating sa Buntad Street kung saan makikita ang mga dikit-dikit na bahay ng mga Hatos, ay bahagyang ibinaba ni Hexer ang bintana ng sasakyan. Gusto niyang makita ng maayos ang mga miyembro ng organization. Kampante ang Mafia Prince nang pumasok ang sinasakyan niya sa compound ng Hato Mafia Group. Nakita niya ang kanyang ama na nakikipaglaro sa anak ng isang Hatos. May inggit na nadama si Hexer lalo at kitang-kita ang saya sa labi ni Miguel Rendan. Tumuloy si Hexer sa malaking bahay nila. Tinalubong siya ng kanyang inang si Catherine. Sa halip na magpahinga ay dinalaw ng binata ang kanyang ninong Froilan.
Mabuti at nagbalik ka na. Hindi na namin naintindihan ang mga ikinikilos ng iyong ama. Nitong mga huling araw, sumbong ni Froilan. Bakit po, Ninong? Tanong ni Hexer. Nagsasanay siya ng mga batang pwedeng maging tagapagmana niya raw, sabi ni Froilan. Hindi iyon katanggap-tanggap sa Hatos lalo at ang gusto ng lahat ay ikaw ang pumalit sa iyong ama. Idagdag pa riyan ang pagpili kay Carl na siyang papalit sa kanya kung sakaling mawala na. Raw siya sa mundo ng wala pang tagapagmana. Walang nasabi ni Hexer. Hindi niya batid na ganoon pala siya kinamumuhian ng kanyang ama na ultimo pamumuno sa Hato Mafia Group ay ayaw nitong ipamana sa kanya. Magalang na nagpaalam si Hexer sa ninong Froilan niya. Nasasaktan ang binata dahil sa mga desisyon ng kanyang ama ngunit pilit niyang nilalaban iyon. Batid niyang ang pagiging takitin at kawalan niya ng gana sa pag-aaral ng mga sandata ang nagtulak sa kanyang ama. Palayo sa kanya. Samantala, sa isang bahagi ng libana ay nagkakainitin sina Donald at Jordan. Magkaharap. Ang mag-ama sa lamesa at nagsusukatan ng lakas. Bakit kailangan mong saktan ang mga miyembro ng Hato Mafia Group? Alam mong kaibigan ko si Miguel, galit na sigaw ni Donald. Kapag may nangyari sa kanila, ako ba agad ang may kasalanan, Dad? 4 na grupo tayo. Dito sa libana at maaaring pukana lang din nila Leon. Nakasigaw na sagot ni Jordan. Pumalang ka, ganti ni Donald. Alamin mo kung saan ka lulugar. Nagtitigan ng mag-ama sabay bunot ng baril ng dalawa. Huwag mo akong pagbintangin dahil hindi ako ang may pukana sa pag-atake kay Hexer. Kahit gusto ko nang patayin ang hayop na yun, hindi ko magawa dahil sa utos mo, galit na sabi ni Jordan. Ibinaba ni Donald ang baril niya at saka walang pakialam na kumain. Sa bawat pagsubok niya ay inisip niya kung sino ang may pukana ng tangkang pagpatay sa anak ni Miguel at ganoon din sa pagpapabugbog rito. Nawala kasi ang mga bangkay sa St. Juan Street noong araw na naganap ang pagsabog kaya isang malaking palaisipan kung sino ang nasa likod ng lahat. Hindi rin maglalakas loob ang mga estudyante na bugbugin si Hexer kung walang nag-utos sa mga ito. Dahil ayaw ni Donald na mapagbintangan kaya inaalam niya ang totoo sa mga nangyayari. The Mafia Prince ng mga Hatos. Ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila ni Miguel. Brendan. Lumabas ng bahay si Jordan. Galit na sinipa niya ang nadaan ng tumpok ng mga halaman. Wala akong pakialam sa Hexer na iyon. Sobrang layo niya kung ikukumpara sa akin. Mahina siya, mahina. Inis na sabi ni Jordan. Boss, tawag ng isang tauhan niya. Nakita niyo ba si Mori? Tanong ni Jordan. Sabi ng nagbibigay ng tip sa atin mula sa kampo ni Hexer ay nagpakita raw si Mori sa prinsipe ng Hatos, mahinang sabi ng isa. That can't be, nakangising sabi ni Jordan. Kapag ginawa ni Mori ang bagay na iyan ay papatayin ko si Hexer. Ako lang ang mahal ni Mori at walang iba. Nagbabaga ang mga tingin ni Jordan habang nakatingin sa mga halaman na nasa paligid niya at saka dinukot ang baril at ilang ulit siyang nagpaputok paitaas. Si Donald na nakatingin lang mula sa malayo ay tahimik at nag-ilsep. Bakit ko ba nagawang mag-alaga ng isang halimaw? Tanong ng Ginoo sa sarili niya. Chapter 12. Nanatili si Hexer sa Hato compound habang si Mori naman ay sa barong-barong niyang bahay. Nagpaalam ang binata sa kanyang ina na magbabaksyon muna siya sa ibang bansa. Walang pakialam si Miguel sa plano ng anak samantalang si Catherine ay pag-isipan daw muna ang hiling ng anak. Sa mga panahon na nasa Hato compound si Hexer ay sinisikap niyang maging malakas para ipakita sa ama na karapat-dapat siya bilang prinsipe ng mga Hatos. Subalit hindi talaga kaya ng katawan ni Hexer kahit ang pinakamagaan na ensayo. Hindi maintindihan ng binata kung bakit biglang nagiging mahina siya kapag humahawak na siya ng tanda-taon. Nagsisimula na siyang mag-training laluo kapag pinipilit niya ang kanyang katawan. Naghahanda ang lahat ng Hatos para sa ika-5 Battle of Ryrene. Gaganapin ito sa Ryrene Underground kung saan ang 4 na grupo ng mafia na nakatira sa libana ay magsasama-sama at nagkakaroon ng tunggalian upang ipakita sa lahat kung sino ang mas malakas at makapangyarihan. Sa mga nakalipas na taon, laging ang Hatos ang umaangat sa lahat.
Tinusundan sila ng Binsu Mafia Organization, Sanoa Mafia Group at ng Dekayon Mafia Group. Sa apat na ito ang Sanoa ang bukod tanging misteryoso ang pinuno. Hindi siya nagpapakita sa kahit kanino man. Ang grupo na ito ay bago lang at wala pang 6 na taon. Kakaiba ang lakas nila subalit hindi sila nakikipagbakbakan sa mga kapwa mafia. Ang Sanoa ay nakafocus sa kidnapping at drug trafficking habang ang Dekayon naman ay masyadong mainit sa human trafficking. Mahilig din silang makipagsalpukan sa ibang grupo ng mafia. Kahit malit na grupo sila ay hindi sila nagpapatalo pagdating sa pakikipagtagisan ng lakas. Sanayin ang lahat ng Hatos na lalaban para sa gaganapin na Battle of Ryrene, utos ni Miguel. Carl, pangunahan mo ang mga lalaban na Hatos. Masusunod, Kuya Miguel. Tumingin si Carl sa noon ay nasa pulong din na si Hexer. Maging ang mga miyembro ng Hatos ay napatingin din sa binata. Lahat ay nagtatanong ang mga mata kung ano ang magiging papel ni Hexer sa Battle of Ryrene. Walang prinsipe na maipakikilala ang Hatos kaya si Carl ang lalaban para sa atin. Malakas na sabi ni Miguel. Ang mga gustong sumali ay magpalista lamang kay Froilan. Ngayon, kapag nanalo kayo ay makakakuha kayo ng gantimpala mula sa akin. Pagkatapos ng meeting ay nagsilapitan ang mga Hatos na gustong sumali sa ninong ni Hexer. Ang binata ay paimpal na lumayo sa lugar kung saan ginanap ang pulong at saka naglakad pabalik sa bahay nila. Boss, kung gusto mong sumali, magsabi ka lang at haasin ka namin, sabi ni Jomar. Hindi ako nararapat dyan, Jomar. Mas gusto ko pang makipag-inuman kay Cedric sa araw na iyan kaysa ang makipagpatayan sa mga kalaban, sagot ni Hexer. Inayla ni Hexer si Jomar palayo sa karamihan. Inakbayan niya ang kanyang bodyguard na. Para bang magkaibigan lang sila para walang makahalata sa sikretong pag-uusapan nila. Anong balita sa utos ko sa inyo? Tanong ni Hexer kay Jomar. Negative, boss. Ginagalugad na namin ang mga eskinita para makita ang sinasabi mong babae na mukhang pulubi subalit hindi namin siya matagpuan, sagot ni Jomar. My friend is alive. Alam ko yun dahil naramdaman at nakita ko siya. Gusto ko rin. Patunayan kay Cedric na mali ang natanggap niyang balita. Gagawin namin ang lahat, boss, para makita lang siya. Sa ngayon, mas makakabuti kung nasa labas ka ulit ng Hato compound para ang kaibigan mo mismo ang lumapit sa iyo. Gumuhit ang isang masayang ngiti sa labi ni Hexer. Ngunit biglang nagdalawang isip ang binata kung alin ang uunahin niya. Ang makalayo ba sa kanyang ama at mamuhay ng payapa sa ibang bansa o ang manatili muna para makita ang hinahanap na kaibigan. Nag-aalala ako sa totoong kalagayan niya at gusto kong malaman kung ano ang nangyari. Kay Mori kaya gusto kong mahanap niyo siya before I leave the country. Sabi ng binata, tisikapin namin, boss. Nang makita ng dalawa na palapit sa kanila si Miguel ay agad silang naghiwalay. Si Miguel naman ay pinukol ang anak ng nagdududang tingin. What are you doing behind my back? Husig ni Miguel kay Hexer. Daddy, what are you implying with those words? Ano nga ba, Hexer? Kung sino ka man magpakilala ka na, galit na sabi ni Miguel. Seriously, Dad, dahil lang ba sa mahina ako at hindi ko naabot ang expectations mo sa akin kaya hindi na anak ang turing mo sa akin. Namatay na ang anak ko. Sa panahon na iyon ay may nagaganap na kakaiba sa mundo. Kaya alam kong hindi na ikaw ang anak ko. Ang bawat kataga ni Miguel ay parang punyal na tumitorok sa puso ng isang anak na naghahanap ng dating pagmamahal ng kanyang ama. Dahan-dahan na lumayo si Hexer sa kanyang daddy kahit tinatawag pa siya nito. Tumuloy ang binata sa silid kung saan nag-e-ensayo ang kanyang ina. Pinanood niya ang Mafia Queen habang buong lakas nitong ipinapakita kung gaano siya kagaling sa pakikipaglaban. Mabuti pa si Mommy, kahit babae siya ay sobrang lakas niya, malungkot na sabi ni Hexer. Bakit malungkot ang anak ko? Tanong ni Catherine nang mapansin si Hexer. Mom, totoo bang namatay na ako noong baby pa ako at nabuhay lang ako ulit? Hindi kaya. Iyon ang dahilan kaya sobrang hina ng katawan ko. Napahawang ang mga labi ni Catherine. Sa loob ng ilang segundo ay tila tumigil ang pag-ikot ng orasan dahil wala siyang maisagot sa kanyang anak. Who told you about it?
Pagkuwan ay tanong ni Catherine. You don't know about my... I have no idea. Nawalan ako ng malay noong ipinanganak kita at hindi ko na rin. Matinda ng lahat dahil na rin sa tagal ng panahon, pag-amin ni Catherine. Si Daddy ang nagsabi sa akin. Ano ba talaga ang nangyari sa akin noon? Hindi sumagot si Catherine at sa halip ay mabilis siyang lumabas ng silid kung saan siya. Nag-e-ensayo. Hinanap niya si Miguel at nang makita ito ay tinawag niya ang asawa sa kalmadong tinig. Pagpasok sa silid ay walang emosyon na tinanong ni Catherine ang asawa niya tungkol sa tinabi ni Hector. Ang nabigla na si Miguel ay hindi kaagad nagsalita hanggang sa isang malakas. Nasuntok sa sikmura ang ibinigay sa kanya ni Catherine. Tell me now or I'm gonna kill you. Galit na sabi ni Catherine. Ang mukhang anghel na. Babae kanina ay naging mabangis at nagtatadyas ang mga ngipin dahil sa sobrang galit. It's true. Namatay ang anak natin noong ipinanganak mo siya. May kababalaghan din noon. Na naganap sa Earth at sa outer space kaya maaaring hindi na ang anak natin ang nabubuhay. Sa katawan niya, sabi ni Miguel habang namimilipit. Ikaw at ang baluktot mong isip ang dahilan kaya lalong nahihirapan ang anak natin. Anong klase kang ama na sa panahon ng kahinaan ng anak mo ay ipinararamdam mo sa kanya? Ang kawalan mo ng puso. Look, mahal, patay na ang anak natin at demonyo ang nasa katawan niya ngayon. Inawakan ni Catherine si Miguel sa leeg nito. Kahit matangkad ang lalaki ay hindi. Nagpatinag ang inang nasasaktan para sa anak niya. You're crazy. If you think Hector is not your son, then it's up to you. Hindi ko hahayaan na. Patuloy mo siyang saktan dahil lang sasakitin siya. Sabi ni Catherine habang sinasakal ang asawa niya. Si Hector na narinig ang ingay sa silid ng mga magulang niya ay hindi kaagad nakapagsalita. Nang makita ang nangyayari. Nakatayo lang siya sa may pintuan at pinanood ang ginagawa ni Catherine kay Miguel samantalang si Miguel ay galit na rin at gusto ng saktan ng asawa niya. Nakakalungkot. Dahil sa akin ay nasira ang pagmamahala ng mga magulang ko, bulong. Nang isip ng binata sabay dahan-dahan siyang humakbang palayo sa silid ng kanyang mga magulang. Pumasok si Hector sa silid niya. Pinuksan ng ubod lakas ang TV ngunit hindi siya nanood. Wala sa sarili na sinipat niya ang kanyang balat na letrang F sa monitor ng TV. Nawala ang palabas roon at naging kulay puti ang screen nito. Ilang sandali pa ay may biglang lumabas sa screen na isang kakaibang nilalang. Damn it! Nababaliw na ako. Tigaw ng binata sabay sa bunot sa sarili niya. Ang mukhang robot na nilalang na nababalot ng makapal na liwanag ay biglang nawala sa monitor ng TV. Naguguluhan na tumayo si Hector mula sa kinauupuan niya. Nagpalakad-lakad siya sa kanyang silid. Hindi pa nakakabawi sa kabiglaan ng binata nang pumasok naman ang kanyang ina sa tilid na inuukupan ng Mafia Prince. Pack your clothes. Aalis tayo. Galit na sabi ni Catherine. Saan tayo pupunta, Mommy? Tanong ng nagtataka na binata. Kahit saan, kahit sa impyerno, may layo lang kita sa baliw mong ama. Mommy, ako na lang ang lalayo. May one ka na rito. It's almost my 21st birthday. I am mature enough to protect myself. Hindi dapat masira ang relationship niyo ni Dad dahil lang sa akin, sabi ni Hector. No. Kung nasaan ka, doon ako. I know you needed me so much. As a mother, I won't let you go hanggang hindi maayos ang pangangatawan mo. Lumapit si Catherine sa cabinet ni Hector at ang galit na babae na mismo ang naglagay ng mga gamit ng binata sa lalagyan niya. Hindi na nagsalita pa ang binata para hindi siya makadagdag pa sa problema. Nang araw din na iyon, bago mag-ika-6 ng gabi ay umalis ang mag-ina sa Hato compound. Hindi alam ni Hector kung saan ang tungo nila pero kahit isang bodyguards ay wala. Tilang kasama. Mommy, delikado ito, nag-aalalang sabi ni Hector. Trust me, son, sabi ni Catherine. Hindi ka babakasan ng takot ang mukha ng ginang. Habang binabaybay ng mag-ina ang Sinquan Street ay may napansin silang grupo ng mga kalalakihan. Umigpit ang hawak ni Catherine sa manibela. Mga miyembro iyan ng Vinso Group. Umanda ka, matatag na sabi ni Catherine. Timori Mommy, wait. Biglang sigaw ni Hector.
Biglang naapakan ni Catherine ang preno ng sasakyan niya ngunit nawalan siya ng balanse. Tinumbok ng mamahaling sasakyan nila ang mga naghihiyawan na miyembro ng Vinso Mafia Organization. Ang nagkakagulong miyembro ng Vinso Mafia Organization ay biglang nagpulasan at inilabas ang kanilang mga baril. Natatakot na napasiksik si Hector sa kanyang upuan ngunit nang makita niya si Mori na pilit isinasakay ni Jordan ay nagtadyas ang bagang ng sakitin na. Mafia Prince. She's my friend, mahinang sabi ni Hector sa mommy niya. Who? That girl Jordan is trying to kidnap. Napatingin si Catherine kay Mori. Ang nanlalaban na babae ay pilit na inaabot ang pani. Jordan. Jordan Vinso, pwede mo bang ibalato sa akin ang babae na iyan? Tanong ni Catherine. The leader ng Vinso Mafia Organization. Humisi si Jordan at hinarap si Catherine ngunit hawak niya sa kamay ang nagpupumiglas. Na si Mori. No way. Over my dead body, old Fitzking lady. Nagkaroon si Mori ng pagkakataon para makawala kay Jordan. Kinagat niya ang braso ni Jordan kaya nabitawan siya nito. Get in the car, Mori. Tigaw ni Catherine. Subalit isang malakas na putok ng baril ang nagpatahimik kay Catherine. Nakangisi si Jordan habang hinihipan ang usok na nagmumula sa dulo ng baril na hawak niya. Pakialamera, sabi ni Jordan sabay halakhak. Napasigaw si Mori dahil sa sobrang gulat at mabilis niyang tinakbo at niyakap ang duguan. Na si Catherine. Si Hector na noon ay katabi ng mommy niya ay nakaramdam ng matinding galit. Nag-aapoy ang kanyang katawan sa taas ng lagnat ngunit walang awa niyang pinipilipit ang daig ng mga miyembro ng Vinso na humaharang sa kanya. Ang mga bala ng baril ay mabilis. Niyang inilagan. Diyon ang tagpong naabutan ni Miguel. Dahil sa labis na pagkabigla kaya hindi nakakilos ang mafia boss. Hindi niya napansin ang bala na nanggaling sa baril ni Jordan. Lalong tumindi ang init ng katawan ni Hector. Nanlalabo na ang kanyang mga mata at ramdam niya ang hapdi ng kanyang kanang pulsuhan kung saan nakatatak ang letrang F. Si Jordan na noon ay hindi makapaniwala sa lakas at liksi ni Hector ay mabilis na sumakay sa kanyang sasakyan. Hindi niya batid kung saan patungo. Tulala na naiwan si Hector at tila hindi alam kung ano ang ginawa niya hanggang sa bumagsak siya sa duguan ng mga kamay ni Mori. Chapter 13. Panayang sigaw ni Mori habang kalong niya ang walang malay na si Hector. Hindi alam ng dalaga ang gagawin dahil sa sobrang taranta. Ang hawak niya ay napakainit ng katawan at sa tingin niya ay kinakapos ito ng hininga. Don't die. Please, hold on. Iyak ni Mori. Si Miguel na may tama sa kanang hita ay pilit na gumagapang palapit kay Catherine na nakasubsob sa manibela. Duhaan ng mafia boss habang nagsisisi sa nagawa niya sa kanyang pamilya. Natutuwa siya sa lakas ng anak kahit wala itong sandatang gamit ngunit natatakot pa. Din siya sa isipin na ibang tao na ang nabubuhay sa katawan ni Hector. Mahal, wake up, tawag ni Miguel sa asawa niyang wala ng buhay dahil sa tama nito sa leeg. Pilit tumatayo si Miguel upang maabot ang asawa niya ngunit dalawang malakas na putok ng baril ang muling umalangaw sa paligid. Ang nakangising si Jordan ay muling nagbalik. Hawak niya ang mataas na kalibre ng baril na umuusok pa. Halos panawan ng ulirat si Mori. Ang kanyang maputi at makinis na mukha ay basa ng mga luha. Ang buhok niyang abot lang hanggang balikat ay gulong-gulo. Duguan ang kanyang katawan dahil sa pagyakap niya kanina kay Catherine. Wala kang puso, Jordan. Pinatay mo ang buong pamilya ko at ngayon, pinatay mo rin ang mga magulang ni Hector. Tisingilan ka ng mga hatos, isinusumpa ko iyan. Tigaw ni Mori. Ngayon ay kung malalaman nila ang ginawa ko, nakangising sabi ni Jordan. Napalingga si Mori sa paligid. Tilang dalawa na lamang ni Jordan ang nananatiling alam ang mga nagaganap. Si Hector ay wala pa rin malay at ang mga tauhan ni Jordan ay nakabulagta. Na rin ang iba. Ang iba naman sa kanila ay nagpulasan na. Marahas na hinawakan ni Jordan sa braso si Mori. Hinailan niya ito upang makatayo ang dalaga na pilit lumalaban. Nakatingin si Mori sa baril na nakatutok kay Hector. Tumama ka sa akin dahil papatayin ko rin ang isang ito kapag nagmatigas ka pal. Malakas na sabi ni Jordan.
Dahan-dahan na tumayo si Mori at maingat na pinahiga si Hexer sa kalsada. Gusto niyang itumba si Jordan ngunit nagdadalawang isip ang dalaga dahil baka makalabit ni Jordan ang gatilyo ng baril na hawak nito. Papasok na sana sa sasakyan ni Jordan ang dalawa nang dumating ang grupo ng mga haters. Hinayla ni Jordan papasok ng kotse ang dalaga ngunit isang malakas na uppercut na suntok ang pinakawalan ni Mori. Ang tinamaan na si Jordan ay saglit na nahilo. Dahil wala na siyang tauhan kaya ang pagtakas ang unang pumasok sa isip ni Jordan kahit malabo pa rin ang kanyang paningin. Si Mori naman ay muling binalikan si Hexer na unti-unti nang nagkakamalay. Hexer! Hexer! Gumising ka, pakiusap ng dalaga. Bakas ang takot sa kanyang tinig dahil alam niyang papatayin din siya ng mga haters. Ano ang ginawa mo, pulubi? Galit na tanong ni Froilan. Baliw siya at hindi pulubi, sabi ng isang lalaki. Buong lakas na itinulak ni Froilan si Mori palayo kay Hexer. Ang mga galit na haters ay tinadyakan pa ang dalaga nang matamba siya sa sahig. Hindi ako baliw, umiiyak na sabi ni Mori. Ngunit walang pumansin sa kanya. Lahat ay abala sa pag-asikaso sa kanilang mafia boss. At sa reyna nito. Si Froilan ay nag-utos rin na buhatin si Hexer upang madala ito sa hospital. Sa kabila ng matinding sakit na nararamdaman ay pilit iminulat ni Hexer ang kanyang mga bata. Gusto niyang abutin ang kaibigan na matagal niya rin na hinanap. Pinuhat si Hexer ng isa sa mga haters. Sa mahinang tinig ay sinasabi niya sa bumuhat sa kanya na huwag pabayaan si Mori. Ang dalaga na noon ay nakaupo lang sa bangkita at yakap. Ang sarili ay nangangatol ang buong katawan dahil alam niyang sa kaunting pagkakamali ay pwede siyang mamatay sa kamay ng mga haters lalo at mahina si Hexer para ipagtanggol. Hoy, baliw! Sumakay ka na rito. Tigaw ng isang miyembro ng Hato Mafia Group. Mabilis na tumalima si Mori. Pumasok siya sa sasakyan kung saan naroon si Hexer. Napangiti ang dalaga nang makita na may malay na ang kaibigan. Ang tita Gal kitang hinanap, mahinang sabi ni Hexer. Huwag ka na munang magsalita. Nandito lang ako habang hindi ka okay, sabi Mori. Sa ospital ay idineklarang dead on arrival ang mag-asawang sina Miguel at Catherine. Si Hexer naman ay dinala sa isang pribadong silid na madalas niyang gamitin. Nakabantay lang sa kanya si Mori. Si Jomar na kada rating lang ay may dalang damit para sa dalaga. Pinili niyon sa kanya ni Froilan dahil punong-puno ng dugo ang suot ni Mori. Agad kumalat ang balita sa buong libanan na namatay na ang pinuno ng Hato Mafia Group. Marami ang nagdiwang at natutuwa dahil pagkakataon na iyon para umangat naman ang kanilang grupo. Ang mga haters ay nagkaroon ng agam-agam at nagsimula na rin magtalo-talo. Dahil batid nilang mahina ang kanilang prinsipe. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising si Hexer. Si Mori na noon ay nakaupo sa upuan na katabi ng kama ng binata ay agad napatayo. Napatingin ang dalaga kay Jomar na bantay sarado. Siya. Mabuti nandito ka pa, nakangiting sabi ni Hexer. Paano akong makakaalis? Iyang bodyguard mo parang sakwago ang mata. Laging nakadilat sa akin, nahihiyang sabi ni Mori. Napsulyap si Hexer kay Jomar na noon ay tumalikod para hindi makita ang pag-uusap ng magkaibigan. Jomar, tawag ng binata sa tauhan niya. Kumusta sina daddy at mommy? Parang nabilawkan si Jomar at hindi kaagad nakapag-alita. Lumingon siya at sinalubong ang nagtatanong na mga mata ni Hexer. Your parents are gone, sabi ni Mori. I'm sorry. It was my fault. Gone. What do you mean by those words? Hindi makapaniwalang tanong ni Hexer. Patay na sila, boss, sagot ni Jomar. Parang ipinako si Hexer sa hospital bed. Hindi siya kaagad nakahuma at blanko lang na. Nakatitig sa magandang mukha ni Mori. Ang gwapo niyang mukha ay nawala ng kulay at unti-unti na namang tumataas ang kanyang temperatura. Pilit pinipigilan ng binata ang kanyang emosyon. Nitong mga nakaraang mga araw ay napapansin niyang kapag nagagalit, nalulungkot o masaya siya ay biglang nilalagnat siya sa hindi niya malaman na dahilan. Subalit ang lungkot sa pagkawala ng kanyang mga magulang ay kinakain ang buo niyang pagkatao. Hindi mapigilan ni Hexer ang emosyon kaya naman umiinit na naman ang kanyang
katawan at hindi siya makabangon sa kanyang hinihigan upang madalaw ang mga magulang. Bago sila dalhin sa morgue, naramdaman ng binata ang malambot na kamay ni Mori sa kanyang braso. Dahan-dahan ay kumalma ang binata habang pinakikinggan ang malamyos na boses ni Mori na tinatawag. Ang pangalan niya, Hector, ano ba ang nangyayari sa iyo? Kumalma ka, sabi ng dalaga. May mga pagkakataon na ganyan siya, sabi ni Cedric habang naglalakad papasok sa Tilid. Mabuti at ligtas kayo. Iniligtas ako ng pamilya ni Hector, sagot ni Mori. Kahit nanghihina ay napatingin si Hector kay Cedric. Ang mga mata nito ay nagtatanong kung bakit tila magkakilala ang mga kaibigan niya. Oh, huwag kang magtampo riyan, pare, sabi ni Cedric sa kaibigan niyang naghihina pa. Rin. Si Mori ang may gusto na ilihim muna sa iyo na buhay pa siya. Napatingin si Hector sa kaibigan niyang babae. Napayuko naman si Mori dahil iniisip niya ang kanyang sasabihin kay Hector. Ayaw ko lang madamay ka sa gulo sa pagitan namin ni Jordan, tanging nasabi ni Mori. Habang nakahawak si Mori kay Hector ay kumalma ang binata. Unti-unti ay bumababa ang lagnat niya at nawala rin ang labis niyang pagkahilo. Si Cedric ay kumuha na rin ng upuan at nakipagkwentuhan sa dalawa. Sa Hato Mafia Group compound dinala ang mga labi ni na Miguel at Catherine. Samantalang si Hector ay nanatili sa ospital. Hindi siya pumayag na umuwi pa si Mori sa barong-barong nitong bahay. Nalaman na rin ng binata ang tunay na relasyon ni na Cedric at Mori. Hindi makapaniwala. Si Hector na magkapatid ang mga mommy ng dalawa. Ang mga magulang ko ay pinatay ni Jordan. Pilit niya rin akong dinala sa lugar nila at doon ako sa Libana tumira ng matagal na panahon. Doon ako nag-ensayo upang protektahan ang Cheryl ko. Jordan and I were so in love with each other hanggang sa naging very possessive siya. Kwento ni Mori kay Hector nang sila na lang ang nasa silid ng hospital. Naging magnobyo kayo? Takang tanong ng binata. Oo. Nang lumipat ako ng school after ng pagtakas natin, naging magkaklase kaming dalawa hanggang sa ang away bati naming relasyon ay nauwi sa isang pag-ibig na labis kong pinagsisisihan. He killed my parents dahil balak na sana akong dalhin ni na mommy at daddy sa ibang bansa. Napailing si Hector sa mga naririnig niya. Hindi niya batid sa sarili kung ano ang kanyang nararamdaman sa mga tinura ni Mori. Bilang lalaki na wala pang karanasan sa pag-ibig ay hindi niya batid ang halaga ng lahat ng pagmamahal na ibinigay ni Mori kay Jordan noong mga panahon na magkahiwalay pa sila. Bata pa ako noon at mapusok, patuloy ni Mori. Subalit kahit ganoon si Jordan ay hindi niya ako kailanman pinilit na ibigay sa kanya ang aking sarili. Mahal mo pa rin ba siya? Tanong ni Hector sa kaibigan niya. Hindi ko alam. Sa mga ginawa niya, labis kong pinagsisisihan na umibig ako sa kanya. I shouldn't have given him my heart. Isang pagkakamali siya sa buhay ko, sabi ni Mori. At ano ako sa buhay mo, Mori? Kahit kailan, hindi ka nawala rito. Itinuro ni Mori ang tapat ng puso at utak niya. Kahit magkalayo tayo, alam kong may isang kaibigan akong naghihintay at naghahanap sa akin bukod sa pinsan kong si Cedric. Alam mong matalik kaming magkaibigan ni Cedric, bakit hindi mo ako nilapitan noon pa? Tanong ni Hector. No. Huli ko na nang nalaman kong magkaibigan kayo. Matagal din kasi akong nawalan ng contact sa kanya. Tinapa ni Hector ang sarili niya. Batid niyang nasasabik siya dati na makita muli si Mori. Ngunit sa mga nalaman niya ay walang kahit selos siyang nararamdaman. Naguguluhan ang pinata sa damdamin niya. Lumipas ang mga araw. Maayos na ulit ang lagay ng Mafia Prince. Nagdesisyon siyang umuwi ng Hato compound para ihatid sa huling hantungan ang mga magulang niya. Kasama si Morley lulan sila ng sasakyan pabalik ng compound. Subalit sa gate ng inarang ng mga bantay ang kanilang prinsipe. Sino ang nag-utos sa inyo na hindi ako papasukin sa sarili kong territory? Galit na tanong ni Hector. Pasensya na boss, utos po ito ni Sir Carl. Tagot ng isang Hatos. Pumasok ang kausap ni Hector sa loob ng malit na gate ng compound habang ang wapong mukha ng binata ay pulang-pula dahil sa galit at sa tumataas na naman niyang temperatura.
Pagbabayaran kita Uncle Carl sa kalapastanganan mo. Hindi ako papayag na ikaw ang maging pinuno ng Hato Mafia Group because you don't deserve it. Ang hindi ko maihatid ang mga magulang ko sa huling hantuangan ay isang kasalanan na pagbabayaran mo ng mahal. Galit na pumasok si Hexer sa sasakyan niya at saka tumingin kay Jomar na noon ay nasa likod lang ng sasakyan. Bring me to hell. Tulan ni Hexer na ikinalaki ng mata ni Mori. Chapter 14. Nailibing sina Miguel at Catherine sa loob ng Hato compound nang hindi nasilip ni Hexer. Masamang-masama ang loob ng Mafia Prince kaya naman lalo siyang naging mahina. Si Carl lang ngayon ay siyang namumuno sa Hato Mafia Group. Malupit at walang konsiderasyon ng bagong pinuno ng mga Hatos na nasa loob ng compound. Kung dati ay uso ang paglilitis bago hatulan ng isang miyembro, ngayon ay patay kung patay ang kalakaran sa loob ng grupo. Maraming Hatos ang gustong tumiwalag sa grupo ngunit hindi nila magawa dahil kamatayan nila at ng pamilya nila ang katumbas noon. Sa isang sikretong lugar na pag-aari ng mga magulang ni Hexer pansamantalang nakatira ang binata. Kailang tawag niya sa lugar na iyon na matatagpuan sa hilaga ng Libana. Ngunit hindi iyon ang tawag ni Miguel at Catherine sa maganda, malawak, at nag-iisang isla na iyon. Na napapalibutan ng mga magagandang puno sa pinakatago-tagong lugar sa itaas na bahagi ng Libana. Ngaw ang tunay na pangalan ng lugar dahil umalingaw-ngaw ang bawat sigaw ng sino mang tao kapag nasa tuktok ng isla. Sa itaas ng isla matatagpuan din ang isang balon na pinagkukunan ng inumin ng lahat ng Hatos na naroon. May mga sabi-sabi na nagliliyab ang tuktok ng isla tuwing ika-1,000 taon. Ang malawak na dagat sa paligid ay sapat na proteksyon upang itago muna ni Hexer ang sarili niya. Tanging mga pinagkakatiwalaan lamang ni Miguel at Catherine ang naninirahan sa malaparaisong isla ng Ngao. Wala pa sila sa 5 pamilya roon. Hindi batid ni Carl ang tungkol sa lugar dahil sikretong paraiso iyon ni Miguel at Catherine noong nabubuhay pa sila. Doon madalas nagtatago noon si Miguel kapag mainit siya sa mga kalaban. Madalas ay maagang gumising si Hexer dahil sa utos ni Mori. Bago magbukang liwayway, ay nakabaon na ang binata sa buhangin at tanging ang kanyang ulo ang litaw. Araw-araw nila iyong ginagawa ni Mori sa loob ng 1 buwan. Baliw talaga ang kaibigan ni Boss, sabi ni Jomar habang pinapanood sina Hexer at Mori. Habang naghuhukay ang dalawa ng buhangin. Malaki nga ang saltik ni Miss Mori. Biruin mong pinakuha ako ng dagta ng pili at langka. Dahil pag-aaralan niya raw. Baka daw may makita siyang lunas sa sakit ni Boss, sabad ng isang Hatos. Nako, pati si Boss, ginagawa niyang sunod sanyarin sa kanya. Siguro tuyo na ang utak ni Miss Mori, sabi ng isa pa. Habang pinag-uusapan ng mga Hatos ang tungkol kay Mori ay nagtataingang kawali. Naman ang dalaga. Batid niyang mukhang baliw ang tingin sa kanya ng marami dahil sa kagustuhan niyang tulungan ang kaibigan na gumaling at lumakas ang katawan. Habang nakalubog ang bahagi ng katawan ni Hexer sa buhangin ay nakaupo na naman si Mori sa tabi niya. Relax at payapa ang pakiramdam ni Hexer. Ganoon din ang nararamdaman ng dalaga na komportable na sa binata. Gusto kong lumakas at labanan ang panghihina ng katawan ko hindi na para sa akin, kundi para sa buong grupo, sabi ni Hexer. Napalingon si Mori sa gwapong Mafia Prince na nakapikit habang nakahiga sa buhangin. Dahil nagpapakita na si Haring Araw sa silangan kaya malinaw nang nakikita ni Mori ang mukha ng kaibigan. Kusang umangat ang kamay ng dalaga at hinaplos ang makapal na kulay ni Hexer. Ang bilis ng tibok ng puso niya ay pilit niyang pinipigilan para hindi maramdaman ng mabait na binata. Kakaiba siya. Karamihan sa mga miyembro ng mafia ay mga walang puso pero napaka-inosente ng kaibigan ko na ito, wika ng isip ni Mori. Inalis ni Mori ang mga buhangin na nagkalat sa mukha ni Hexer. Ang hindi alam ng dalaga. Ang simpleng ginawa niya ay nagdudulot ng kakaibang sensasyon sa binatang kinokontrol din ang sarili. She's my friend. I should respect her. Baka maging dahilan din ito ng hindi namin pagkakaunawaan ni Cedric, bulong ng binata sa sarili niya. Pagkalipas ng ilang oras ay dumiretso ang binata sa hapagkainan kung saan may mga
Masustansyang pagkain ang nakahain sa mesa. Timori ang personal na nag-aasikaso ng pagkain ni Hexer. Ang binata na dating pihikan sa pagkain ay hindi makatangi sa nakahain dahil ayaw niyang magtampo si Mori. Kumusta ang nangyayari sa Hato Compound, Jomar? Tanong ni Hexer. Pinapatay raw, boss, ng uncle mo ang mga hindi sumusunod sa kanya. Ang sino mang Hato na tumututol sa pagkakatalaga niya bilang pinuno ay agad na binabaril, sagot ni Jomar. Ano ang nangyari sa Ryrene battle, tapos na ba? Tanong ni Hexer. Huling gabi na mamaya, boss, tugon ni Jomar. Pumunta ka, Jomar. Tingnan mo ang magaganap doon mamaya. Ipaabot mo rin kay Ninong Froilan ang mensahe ko. Sabihin mo sa kanya na sikretong ipunan ang mga miyembro na pumapanig pa sa akin. Magbabalik ako upang pamunuan ang ating grupo sa lalong madaling panahon, utos ni Hexer. Nang araw din na iyon ay sinundo si Jomar ng chopper. Ang tapat na bodyguard ni Hexer ay handang gawin ang lahat para sa binata kaya kahit alam niyang mapanganib ang manood ng Battle of Ryrene ay gagawin niya. Samantala, pagkatapos kumain ay nagpaalam si Mori na may gagawin lang sandali. Ngunit maagap na hinawakan ni Hexer ang kanyang braso gamit ang kanang kamay nito. Napangiwi si Mori dahil sa hindi niya maipaliwanag na kirot. Are you okay? May masakit ba sa iyo? Bitawan mo ako. Malakas na tura ni Mori. Agad namang sumunod si Hexer. Salubong ang kanyang kilay habang ang maganda niyang mga mata ay nakatitig kay Mori. Bakit ka nagagalit? Inosente na tanong ng binata. Hindi AA ko galit na uutol na sagot ng dalaga. Ang mga kamay mo, parang bakal. Kung makahawak. Ang mga Hatos na malapit sa dalawa ay napailing na lang. Lahat sila ay hindi gusto na. Nasa paligid lang si Mori. Natatakot sila dahil nabuo na sa isip nila na baliw ang dalaga. Kakaiba kasi ang kilos at pag-iisip ni Mori dahil nakatutok siya sa siyensya para makatuklas ng gamot para lumakas ang katawan ni Hexer. Nagtataka rin sila kung bakit hindi nahahalata ni Hexer ang kabaliwan ng dalaga kaya iniisip nilang ginamitan ni Mori si Hexer ng isang gaying uma. Hinayla ni Mori si Hexer sa silid nito. Walang halong mali siya iyon sa dalaga ngunit hindi sa binata na nang sisimula ng makaramdam ng kakaiba. Hindi niya mapigilan na pasadahan ng tingin ng magandang katawan ng kaibigan. Lumitaw ang kaseksihan ng dalaga sa suot nitong crop top na puti at short na maong, sobrang sa silid ni Hexer ngunit kakaiba ang nararamdaman ng dalaga. Ng mga oras na iyon. Dulot iyon ng mga mata ni Hexer na worry bang sinusuri ang buo niyang pagkatao. Iyong mga kamay mo. Parang bakal kanina, sabi ni Mori. Umiti si Hexer dahil sa itsura ni Mori. Masyadong malikot kasi ang mga mata ng dalaga. Palatandaan na hindi ito komportable sa kinalalagyan nila. Wala sa loob na tumayo ang binata. At lumapit siya kay Mori. Hinapit niya sa baywang ang natarantang dalaga. Can I kiss you? Tanong ng binata. Masyado akong pinag-iinit ng mapupula mong mga labi. Hindi nakaimik si Mori at napatitig na lamang siya sa mga mata ni Hexer na waring nangungusap. Dahil nakadikit ang katawan niya sa katawan din ng binata kaya dama ni Mori ang nag-aapoy nitong katawan, maging ang mabilis na tibok ng puso ng binata at ang nakabukol nitong espada. Nanatili naman na naghihintay lang si Hexer ng sagot ng dalaga. Gusto niyang angkinan ang mga labi ng kaibigan ngunit ayaw niyang bastyusin ito kaya siya nagpaalam. Kinokontrol din niya. Nahaplasan ang nakalitaw na hita ng dalaga, maging ang malaki nitong dibdib at ang matambok. Napangupo. Tumikim si Mori at saka dahan-dahan na inilayo ang katawan sa binata. Nakaramdam si Hexer na nailang ang dalaga at hindi nito gusto ang hiling niya kaya binitawan niya si Mori at humalaklak. Ganyan pala ang itsura ng mga babae kapag hinihingian ng halik ng mga lalaki, kaya pala. Iyong iba ay hindi na nagpapalam, mukha pala kayong mga nasukol na daga, sabi ng binata. Habang tumatawa. Walang kibo na lumabas si Mori. Hindi na niya naipaliwanag kay Hexer ang nakita at nararamdaman niyang kakaibang lakas ng kamay nitong inihawak sa kanya. Si Hexer na naiwan sa silid ay nagsisisi. Hindi niya gustong saktan si Mori. Umalaklak lang siya kanina upang pagtakpan ang pagkapahiya niya.
Wala sa loob na humiga sa kama niya ang binata. Dahil ang ngaw ay maraming solar panel. Kaya kahit tanghaling tapat ay malamig sa silid ng binata na maraming electric fan upang hindi siya mahilo o makaramdam ng kahit anong sakit. Mukhang nagalit si Mori. Bakit ko ba kasi naisip na magpaalam para halikan siya tapos pinagtawanan ko pa ang sitwasyon. Bulong ng binata. Bumangon muli si Hexer. Daman niya ang paninigas ng kanyang ahem. Ipiniling niya ang kanyang ulo dahil naglalaro sa isip niya ang makinis na hita ni Mori. Siguro mahal niya pa si Jordan, mapait na turan ulit ni Hexer. Nagpalakad-lakad si Hexer sa kanyang silid ngunit nang hindi makatiis ay lumabas din siya. Hinanap niya si Mori ngunit sabi ng mga hatos ay nasa silid niya ito at nagbili na huwag siyang istorbihin. Bakit ba ako susunod sa kanya? Inis na sabi ni Hexer. Ngunit baka lalo siyang magalit sa akin at iwan niya ako. Nang hindi makapagdesisyon kung kakatukan si Mori o hindi ay naisip ni Hexer na maglibot sa isla. Almost 2 in the afternoon na at walang pakialam ang binata sa init ng araw. Itinapat ni Hexer ang kanyang kanang pulsuhan sa tapat ng araw. Simula bata pa siya ay ginagawa na niya iyon. Noon ang akala niya ay may lalabas sa letrang F na iyon na isang fairy o halimaw dahil kumukislap ang letre kapag naitatapat sa araw. Palaisipan sa binata ang bagay na iyon. Bakit ka napapainit? Tanong ni Mori sa nagulat na binata. Ano ang ginagawa mo? You know what? I am curious dyan sa letter F na iyan sa pulsuhan mo. Napatingin si Hexer kay Mori na patuloy lang sa pagsasalita. Hindi niya alam ang ikikilos. Sa harap ng dalaga lalo at paiba-iba si Mori ng ugali. Minsan ay tahimik ang dalaga, minsan naman ay madaldal. Minsan ay gusto niyang hindi iniistorbo ngunit minsan naman ay makulit. Ito. Idagdag pa ang ginawa niya kanina dahilan para iwan siya nito sa kanyang silid. Mahal mo pa ba si Jordan? Wala sa sarili na naitanong ni Hexer kay Mori. Napatingala ang dalaga sa lalaking mas matangkad sa kanya. Nakatitig naman si Hexer sa makinis na mukha ni Mori at naghihintay lamang siya ng sagot. Hindi niya man maintindihan ang nararamdaman ngunit batid niyang ayaw niyang mawala si Mori. Ang dalaga kasi ang nagsisilbing lakas niya sa mga nakalipas na mga linggo. Sisigot pa lang sana si Mori nang mapansin ng dalawa na lumiwanag ang letrang F sa pulsuhan ni Hexer. Napasigaw ang binata dahil sa sobrang sakit dulot ng parang nasusunog niyang balat. Si Mori ay natutop na lamang ang kanyang bibig habang pinapanood ang pamimilipit ni Hexer na noon ay parang nagmamakaawa kay Mori na tulungan siya. Chapter 15. Panay ang lakad ni Mori sa loob ng silid ng natutulog na kaibigan niya. Hinimete. Kasi si Hexer habang namimilipit ito kanina sa labis na sakit na hindi mabatid ng dalaga. Gamit ang mga natutunan niya mula sa mga magulang ay sinisikap ng dalaga na makatuklas ng gamot ngunit walang epekto ang ginagawa niya at nagiging baliw na siya sa paningin ng marami. My dad invented a medicine for cancer, bakit hindi ako makatuklas ng gamot para lumakas ang immune system mo, Hexer? Tanong ni Mori. Baka nga sinasapian ako, mahinang sabi ni Hexer na kababalik lang ng ulirat. Sapi. Walang ganyan sa science. Everything that is happening to you ay mayroong gamot. At aalamin ko iyon. Dahan-dahan na umupo si Hexer. Napangiti siya sa determinasyon ni Mori na tulungan siya. Ngunit malungkot na tumingin si Mori kay Hexer. I'm so sorry for your loss. Nang dahil sa akin ay nawalan ka ng mga magulang at ngayon ay wala ka rin kapangyarihan sa grupo na pinamunuan ng mga magulang mo, sabi ni Mori. Aray! Hawak ni Hexer ang dibdib niya at namimilipit siya sa sakit. Ano ang masakit sa iyo? Hexer. Diyos ko. Natatarante si Mori sa pag-alalay sa binata. Upang may sandal ito sa headboard ng kama. Ang sakit ng puso ko. May sakit ka ba sa puso? Paano ito? Teka, tatawag ako ng tauhan mo para madala ka sa ospital. Mabilis na hinawakan ni Hexer ang kamay ni Mori at hinayla ito. Dahil nawalan ng balanse. Kaya napaupo si Mori sa kama ng binata. Inilagay ni Hexer ang mga kamay niya sa balikat ni Mori at inilapat niya ang kanyang noo sa noo ng dalaga.
Ilang segundo rin sila sa ganoong posisyon hanggang sa biglang lumayo ang binata. Nangyari na ba ito dati? Ginawa na ba natin ito? Nalilitong tanong ni Hector kay Mori. Napakunot noo ang dalaga. Tinalat niya ang leeg ni Hector upang tingnan kung may lagnat. Ito. Pinupukpok naman ng Mafia Prince ang kanyang ulo gamit ang kanyang kanang kamay. Mukhang ikaw ang mas baliw sa ating dalawa, biro ni Mori. Ngunit galit na tumingin si Hector sa kaibigan niya. Tumayo si Mori ngunit bigla ulit siyang tinabig ng binata. Sa pagkakataon na ito ay naririnig ni Hector ang mga katagang gusto ko. Pinmaranasan ang umibig at ibigin. Dahil sa pagkalito at sa kakaibang sensasyon na nararamdaman kaya walang problem na. Inawakan ni Hector ang batok ng nagulat na dalaga. Isang nananabik na halik ang iginawad niya. Kaibigan na tila na hypnotis mo naman. Napatuwid ng upo niya si Hector. Mainit ang kanyang pakiramdam ngunit hindi siya nahihilo. Dama ng binata ang mabilis na pintig ng kanyang puso maging ang muling pagkabuhay ng kanyang pagiging lalaki. Get out. Malakas na utos niya kay Mori. Leave me alone. Ilang beses na piniling ni Mori ang ulo niya. Hindi makapaniwala ang dalaga sa inaasal ni Hector. Bakit parang ako ang may kasalanan sa halik na iyon? Tanong ni Mori sa sarili. Hanep. Na iyon, sa ganda at sexy ko na ito, ginawa pa akong nanlilamos ng halik niya. Bago lumabas ng silid ni Hector si Mori ay muli siyang humakbang pabalik. Inis na. Inawakan niya ang panga ng binata at saka ginawaran ito ng halik na mapaghanap. Napaungol. Si Hector dahil sa kapangahasan ng dalaga. Damn you. Hindi lang ikaw ang may kakayahang magnakaw ng halikal kung makaangas ka. Akala mo ang galing mong humalik, takot na takot ka naman. Insultuin Mori sa kaibigan. Naiwan si Hector na nakangiti habang hinahaplos ang kanyang mga labi. Bahagya niya rin. Kinagat ang pang-ibabang labi dahil sa sobrang tuwa. Pinalalabas niya si Mori kanina dahil ayaw niyang gawan ito ng masama ngunit ang pagiging palaban ng dalaga ang nagtulak sa kanila para malasap niya ng mas matagal ang labi nito. Nang hapunan na ay hindi sumabay si Mori sa pagkain. Nag-aalala man ay pinabayaan muna ni Hector ang kaibigan. Nang gabing iyon ay nakatulog ang binata na may ngiti. Payapa ang isip niya at dama ng binata ang lakas na hindi niya mawari. Kinabukasan ay nagtataka ang mga Hatos na nasa isla. Maaga pa lang kasi ay nag-e-ensayo na si Hector. Niyayapan niya ang isang miyembro ng Hato Mafia Group na turuan siyang gumamit ng espada at tamang pag-asinta gamit ang pana. Hindi po ba masama ang pakiramdam mo, boss? Tanong ng Hatos na nagtuturo kay Hector ng tamang paghawak ng espada. Mag-ensayo lang tayo. Huwag mong banggitin ang tungkol sa katawan ko, matapang ni. Sagot ni Hector. Sumunod ang Hatos at buong tiyaga niyang sinasanay si Hector. Pinakikiramdaman naman ng binata ang sarili niya, hindi siya nanghihina at kalmado ang katawan niya. Mula sa malayo ay nakatanaw si Mori sa kanyang kaibigan. Agad siyang nakita ni Hector. Kaya kinawayan ng binata ang dalaga. Lumapit naman si Mori at masusing pinanood ang pagsisikap ng binata na matuto. Inihimas ng hintuturo ni Mori ang kanyang baba habang pinagmamasdan ang kaibigan. Si Hector naman ay tinatandaan ng lahat ng galaw at taktika na itinuturo sa kanya. Boss, magaling na po ba kayo? Tanong ni Jomar na kagigising lang din. Hindi sinagot ni Hector ang tanong ng kanyang bodyguard. Pinitawan niya ang sandata at inutusan si Jomar na lumapit sa kanya. Ano ang nangyari sa Ryrene battle? Seryosong tanong ni Hector. Talo ang Hatos, boss. Sugatan ng uncle mo at nasa hospital siya ngayon, sagot ni Jomar. Sino ang panalo? Binsu Mafia Organization, boss. Malala ba ang tama ni uncle? Ano ang sabi ni Ninong Froilan? Ay papasundo ka ni Boss Froilan ngayong umaga. Ipinahanda ko na ang mga gamit mo. Darating ang chopper mga alas 7 ng umaga, sabi ni Jomar. Magaling. Nakangiting sable ni Hector. Mori, ihanda mo ang mga gamit mo dahil sasama ka sa akin. Napatingin si Mori kay Hector at sa kabuuan ng isla. Ngumiti siya at saka mahinang sinabi, dito na lang muna ako pansamantala kung okay lang sa iyo.
Makakatulong sa akin ang isla. Para makahanap ng lunas sa karamdaman mo. Hindi nagustuhan ni Hexer ang sagot ni Mori. Lumaki siyang palaging nakukuha ang gusto. At ayaw niyang tinatanggihan siya. Batid niyang dahil sa ginawa niya kaya iyon ang naging pasya. Ni Mori at hindi payag ang binata sa nais ng babae. Jomar, buhatin mo si Mori at Tal-Ian. Isasama ko siya sa Hato compound, matigas na. Utos ni Hexer. Nitong mga nakaraang araw ay ang bait-bait mo. Now, you are a monster. Gigil na sabi ni Mori. Humisi lang si Hexer dahil natutuwa siyang nakukuha niya ang atensyon ni Mori kahit pa. Kamaling paraan. Napakamot pa siya sa kanyang ulo dahil nalilito siya sa kanyang nararamdaman. Yari ako kay Cedric nito, bulong ng binata. Masarap kasing asarin si Mori. Lumalabas. Masyado ang pagiging matapang. Huwag lang sana akong gamitan ng dahas ng babaeng ito. Nagpaalam si Hexer sa mga tauhan sa Ngao. Dati-rati ay akala niya nasa impyerno siya. Kapag nasa isla ng Ngao dahil sa labis na pagkabagot na nararamdaman niya ngunit hindi na. Iyon ang tingin ngayon ng binata sa isla. Ang makasama si Mori doon ay isang magandang alaala na mananatili sa puso at isip ni Hexer. Pwede ba, tanggalin mo ang tali ko? Inis na sabi ni Mori sa isang hito. Namumulaang. Mukha nito pati na rin ang kanyang tainga dahil sa galit. Tanggalin niyo na ang tali niya, sabi ni Hexer sa isa sa mga bodyguards niya. Akala ko pa naman ay iba ka kaysa sa mga miyembro ng mafia na nakilala ko pero mas malala ka pa pala kaysa kay Jordan. Mahal mo talaga siya, no? You can't even forget his name kahit hindi ka nahalos. Makakilos, galit na wika ni Hexer. Pinanggit lang ang pangalan, mahal na agad, parinig ni Mori. Nangingiti. Ang mga kasama ni na Hexer at Mori bago pa lumipad ang sinasakyan nilang helicopter. Ang dating sweet at palaging magkasundo kasing magkaibigan ay nagbabangayan. Sa hindi nila malamang dahilan. Mula nga ay maayos na nakarating sa Hato compound ang sinasakyan ni Hexer na chopper. Ang galit na binata ay agad nag-utos na huwag papasukin ang Uncle Carl niya kung takaling bumalik ito. Nagpatawag din ng isang pagpupulong ang nagbabalik na prinsipe ng Hatos. Mori ay pansamantala na iniwan ng mga Hato sa isang malawak na silid. May kama, upuan at kumpleto ito sa kagamitan. Wala na rin tali ang dalaga subalit matindi ang inis na nararamdaman niya para sa itinuturing na kaibigan. Wala pang 30 minuto ay magkakaharap na sa isang mahabang mesa ang mga matataas na opisyales ng Hato Mafia Group. Lahat ay tahimik at naghihintay sa anuman na sasabihin ni Hexer. Walang takot at punong-puno ng galit ang mga mata ng binata. Isa-isa niyang pinapukol ng masamang tingin ang mga nasa harapan niya. Sino sa inyo ang panig kay Uncle Carl? Itaas niyo na ang mga kamay niyo or tumayo na kayo at lumabas ng silid. Lisanin niyo na rin ang compound na ito, dumadagandong ang boses ng Mafia Prince habang isa-isa niyang inaanalisa ang mga kilos ng kasama niya sa silid. Walang kahit isa ang naglakas loob na tanmayo sa mga dating matataas na opisyal ng kanyang ama. Dahil sa nararamdaman na galit kaya ang katawan ng binata ay unti-unti na namang tumataas ang temperatura. Umawak siya sa lamesa upang hindi ipahalata sa mga kasamahan na nanghihina siya. Nihalata ni Mori ang sitwasyon. Nasa silid din siya dahil ang utos ni Hexer ay dapat naroon din siya kung nasaan ang Mafia Prince. Kahit nagagalit siya dahil sa ginawa ni Hexer sa kanya ay hindi matiis ng dalaga ang kaibigan. Nang mapatingin sa kanya ang binata ay mabilis. Nag-isip ang dalaga ng paraan upang mailabas si Hexer mula sa meeting place na iyon. Daddy, nagugutom na ako, malakas na sigaw ni Mori. Dadid na ako, please. Nagtawanan ng mga opisyales ng Hatos. Ngunit tumigil sila ng mahalata na hindi man. Nang ngumiti si Hexer. Nilapitan ni Mori ang binata at saka kinulit. Food, please. Nagpakyut pa ang dalaga habang hawak ang kamay ng binata at hinihila. Ito palabas ng malaking silid na matatagpuan sa isang gusali malapit sa bahay ni na Miguel at Catherine. Ninong Froilan, lahat ng Hatos na pumanig kay Uncle Carl, idespatcha, utos ng binata. Ako bilang prinsipe ng Hato Mafia Group ang siya lamang susundin nyo at hindi ang sino mang demonyo.
Malakas na bulungan ang maririnig sa loob ng silid. Hindi akalain ng lahat na magiging malupit ang kanilang prinsipe. Ang dating mahina at sakitin ay nakakatakot na hindi sundin. Bukod pa roon, ang presensya ni Mori ay isang malaking usapin sa mga opisyal. Habang naglalakad palabas ng silid na iyon sina Hexer at Mori, ang mga mata ng mga pinuno ng Hatos ay nakasubaybay sa kanya. Bakit may kasamang baliw si boss? Nasisiraan na rin ba si boss ng ulo? Tanong ng isa. Tumigil kayo at gawin nyo na lamang ang mga trabaho nyo. Ang mga transaksyon na hindi natapos bago namatay si Miguel ay itutuloy natin, sabi ni Froilan. Paano tayo makakalusot niyan sa port kung hinaharang parati ng mga pulis ang kargamento natin? Si Carl lang naman ang madalas na nakakapagpalusot doon dahil sa connections niya, tanong ng isa pa. Humangay ang buong silid. Lahat ay problemado kung paano sila magiging matatag na. Grupo ngayon na naligasan sila ng magaling na pinuno at ang natira ay isang mahina at sakitin. The Principe.